Ayan, marami ang nagtatanong magkano ang gastos sa pag-a-apply sa Bureau of Corrections or magkano yung financial na dapat ihanda ng isang aplikante habang nag-a-apply sa Bureau of Corrections. Ako during my time personally, kasi nung time ko ay kasagsagan ng COVID, so masyadong magastos talaga ako noon. Kasi tumatawid pa ako ng kabilang probinsya and hindi madali maghanap ng sasakyan noong panahon na yon. Pero sa ngayon, siguro ang magagastos nyo or pag dapat yung paghandaan, syempre yung mga documents. So siguro sa mga documents, yung mga clearances, like barangay clearance hanggang NBI hanggang DI clearance yan, dapat makasecure kayo niyan. Siguro more or less gagastos kayo dyan ng at least 1,000 to 3,000 siguro yung mga clearances. Siyempre yung mga papers galing sa schools, TOR, and other certificates, siguro mga at least 2,000. Yan, gagastos ng ganon. Ang next na paggagastusan after ng mga documents ay neuro. Neuro exams. More or less 1,000 pesos, neuro exam. Hindi kasama yung pamasahe kung saan ka man nanggaling, pero yun yung binabayaran. And then, medical expenses. Ang medical expenses ay since sa mga accredited hospitals nagpapamedical, medyo less yung bayad kapag government hospital. Pero siguro more or less mag-prepared ka ng para sa mga test mo, lab test, siguro mag-prepared ka at least 5,000. Depende kung medyo private or hindi available yung mga accredited hospitals na government hospitals, may mga accredited naman na private hospitals. And then medyo mahal siguro pagdating sa dental kasi depende sa ngipin mo kung ilan yung ipapabunot, ipapapasta, papalinisan, ipapaalis. Kaya kung medyo bulok yung ngipin mo, ngayon pa lang palinis ka na, at least pa-cleared mo na yung lahat ng bubunutin sa sa dentist. Meron siguro sa mga MHU para mas makamura ka magpabunot ka na agad ng mga sirang ngipin mo habang hindi pa nagde-dental para makaless ka ng gastos. And then sa Ishihara test, more or less parang nasa 1,000 din something. Hindi ako sure sa Ishihara test or yung sa eye test. Ay, may check up pa pala, may eye check up. So, siguro mga 2,000 i-ready mo doon. And then right after ng medical, wala namang binabayaran sa agility, wala ring binabayaran sa panel interview. So, yun. Yun yung mga gastos at expenses na kailangan mong paghandaan. Wala rin pong sinusuhulan dito. Baka po kayo ay nagtatanong kung may mga sinusuhulan. Wala po. Malinaw po yun. Ang may expenses lang po talaga dyan, yung papers ninyo sa documents na kukuhanin at saka sa medical at sa neuro. Wala na pong ibang binabayaran. Pag may nanghingi sa inyo, kupal yon, kupalin nyo rin.